Isang linggo ang lumipas bago nakatanggap ng email si Emerald mula sa advertising company na ibinigay sa kanya ng kaibigan niya. Ngayong umaga ipinapunta siya sa opisina ng mga to para sa interview. Kaya naman suot ang pinakasimple sa mga damit na pinamili sa kanya ni Lola Andrea ay tumungo siya sa Ortigas para sa interview. Gusto niya sanang mag-commute na lang pero nag-insist ang matanda na ihatid siya ng driver ng mga to. Kaya wala siyang nagawa nang ibaba siya mismo sa tapat ng building na pupuntahan niya. Akala tuloy ng mga empleyado ay isa siyang kliyente at ang iba naman ay napagkamalan siyang model. Kahit na simple lang ang makeup niya, kahit na sino ay lilingon pa rin sa nakakalingong likod niyang ganda. She felt uncomfortable with the burning gazes of people around her. So she walked even faster towards the elevator. Hindi niya napansin ang pares na matang sumunod sa kanya nang makita siya. Mabuti na lang at konti lang ang tao sa elevator kaya kagad siyang nakarating sa fifth floor kung saan ang interview niya. Kahit wala pang karanasan sa ganitong klaseng trabaho, pagdating sa interview ay kayang dalhin ni Emerald ang sarili at hindi siya nakakaramdam ng kaba. Kaya naman sa unang round ng interview ay na-impress na kagad ang nasa HR department sa kanya. Ngunit, anong ginagawa mo dito, Emerald? Nag-a-apply ka ng trabaho? Bakit hindi ka na ba sinusuportahan ng lalaki mo? Dahil nahuli na kayo ng asawa niya? Nang marinig ang masasakit na salitang yon mula sa mapangutyang boses ni Sandra, ay kagad na namutla ang mukha ni Emerald. Kaharap niya ngayon ang pinaka-head ng HR na siyang mag-interview sa kanya. Kaya nang marinig ang sinabi ni Emerald ay kagad nung napatingin sa kanya. It was only then that Emerald realized that his company was the one that handled Sandra's modeling career. Nilingon niyang kapatid bago muling tumingin sa HR pero wala nang entusiasm sa mata nito tulad noong una siya nitong makita. Totoo bang sinasabi ni Miss Sandra, Miss Emerald? Formal na tanong ng HR personnel. Agad na umiling si Emerald, dinuro niya si Sandra sa katapus-pusong nagpaliwanag. Ayaw niya sayangin ang pagkakataong ito na makapagtrabaho siya sa prestiyosong kumpanya na ito. Ma'am, hindi po. Kapatid ko po siya pero hindi magandang trato nila sa akin kaya sinisiraan niya ako sa inyo. Please po, hindi po ako tulad ng sinasabi niya. Ha, kapatid? Hindi ba't ikaw na rin mismong nagtakwil sa amin? Isa pa, kung hindi ka isang kabit, ipaliwanag mo nga sa amin kung saan mo kinuhang 2 milyon na pinambahid mo sa amin para lang layuan kami. Naibuka ni Emerald ang bibig pero hindi siya makapagsalita. Nanginginig ng mga kamay niya at namamawis ang palad. Gustong-gusto niyang makapasok sa trabahong ito pero hinahadlangan na naman siya ni Sandra. Hindi rin naman niya pwedeng aminin na si Frederick Harrington ang asawa niya, ang tinutukoy ng kapatid na kabit niya dahil alam niyang gagatasan ng kanyang pamilya ang lalaki. I'm sorry Miss Emerald, isang kasiraan sa kumpanya namin kapag kumalat ang tungkol sa katauhan mo. At baka ikakasira yun ng aming imahe. We uphold the good values that we present to our clients. Hindi naman yun kayang masira dahil lang sa isang bago empleyado. Our interview concludes today. Thank you for your time. Lulugo-lugo ang balikat na lumabas sa Emerald at habang pababa ng elevator ay hindi niya mapigilang mapaiyak. Wala na siyang pakialam kahit na pagtitinginan siya ng mga tao. Pagkalabas niya ng building ay kagad siyang nagabang ng taxi pero bigla na lang siyang hinablot sa braso. Sa sobrang gulat niya ay muntikan na siyang mawala ng balanse pero kagad siyang napahawak sa pader. Akala mo tapos na tayo ha, Emerald? It was Sandra and she was screaming at her like a devil. Nasa likuran nitong assistant nito na tulad ni Sandra ay pinagtatawanan din siya dahil sa kaawa-awa niyang itsura. Emerald was fed up with this woman. Lahat na lang ay gusto nitong sirain at tagawin sa kanya. Kahit simpleng paghahanap niya ng trabaho ay pinagkakait nito sa kanya. Kaya naman nagulantang si Sandra at nabigla na lang lumipad ang kanyang palad at dumapo yun sa pisngi nito. Hindi lang iisa kundi 3 beses na paulit-ulit niya sinampal ang kapatid. Sa sobrang bilis ng kilos niya, pati ang assistant nito ay walang nagawa. Last mo na to, Sandra. Huwag mo na akong kakausapin dahil hindi na tayo magkaano-ano. Tinalikuran niya ito at iniwan saka nagpapadyak na naglakad patungo sa bus station. Tapos na siyang lumuha pero hanggang ngayon ay durog na durog pa rin ang puso niya. After 10 minutes of walking, naramdaman ni Emerald na may sumusunod sa kanya. Bigla siyang kinabahan at baka si Sandra na naman yon. Pero ganun na lang ang gulat niya nang makita na yun na yung employee sa HR department ng kumpanyang pinuntahan niya. Ang babaeng siyang mismong nag-interview sa kanya. Miss Emerald, kanina pa kita tinatawag pero hindi mo ako naririnig.
Hinihingal na huminto to sa tapat niya. Namumulang mukha nito na parabang tumakubo para lang maabutan siya. Nagulat naman si Emerald sa narinig at nagtaka. Bakit mo naman ako hinahabol? May problema ba? Nang maalalang ginawa niya kay Sandra, kagad siyang kinabahan. Paano kung kasuhan siya ng kumpanya dahil nagsumbong na si Sandra at sinaktan niya ito? Pasensya na, Miss Emerald, pero pinapatawag ka ng boss ko. Imbis na sumagot ay kinuha niya ang cellphone at kagad na nagpadala ng mensahe kay Frederick at humingi ng tulong. She created yet another problem again. Nang makabalik sila sa opisina, ay naroon pa rin ang mapanuring tingin ng empleyado sa kanya. Pero dahil kasama niyang taga-HR, kagad ding umiwas ng mga matang mga to. Buong sandali hindi nawala ang kaba ni Emerald. Hindi sinasabi ng empleyadong sumundo sa kanya ang dahilan kung bakit siya pinatawag, pero malakas ang kutob niya na pagagalitan siya. O ang masama pa'y kakasuhan siya dahil sa ginawa niya sa artista na hawak ng mga to. Dinala siya ng empleyado sa top floor kung saan ang opisina ng manager daw dahil itong kakausap sa kanya. Nilakasan na ni Emerald ang loob pero halos hindi pa rin niya kayang ihakbang ang paa para pumasok sa loob ng buksan ng empleyadong pinto. Why are you still standing at the door? Hindi ba't gusto mo ng trabaho kaya ka nag-apply dito? A joyful voice traveled to Emerald's ear. And her gloomy expression was suddenly replaced by surprise. Sino mag-aakala na makikita niya ditong lalaki? Pete? Sambit niya sa pangalan ng lalaki pero kagad na binawi nang makita kung anong posisyon nito. Batay sa nakalagay sa desk, nameplate na nakapatong sa ibabaw ng mesa nito. Sir Pete? Sinilyapan niya ng babaeng sumunod sa kanya na lumapit at pagkatapos ay sakalang ito nagpaalam na umalis. Nag-aalangang umupo si Emerald sa sofa dahil hindi niya maintindihan kung anong gustong ipahiwatig ni Pete at bakit siya nito pinatawag. Dahil pa rin ba ito sa ginawa niya kay Sabrina? Tumayo si Pete mula sa swivel chair nito saka umupo sa pang-isahang sofa sa tapat niya. Kung alam ko lang na maagang dating mo, ay nagahan ko rin ang pagpunta ko sa opisina. I'm sorry, I was a bit late and he heaved a loud sigh and couldn't finish talking. Malamlam ang mata na tumingin ito sa kanya. Hindi ako makapaniwala na hanggang ngayon ay masama pa rin ang trato sa'yo ng pamilya mo. And even my HR manager believed it. Kung hindi kanya nahabol ay siguradong wala na siyang trabaho bukas. Tipid ng ngumiti si Emerald. Pasensya na at dito pa sa kumpanya mo nangyari yon. Hindi ko rin nakalain na makikita kami ng kapatid ko dito at hindi ko rin nakalain na ito na palang sarili mong kumpanya. Mukhang natupad ng kagustuhan mo magkaroon ng sariling advertising company. May hinang napatawa si Pete at ang tawa na yon ay walang halong pagmamalaki. The look on his face remained humble. You know the reason why I founded this company. At hanggang ngayon hindi pa rin nagbabago yon. I would still like to offer you the opportunity to sign with my company as a model. But if you are not yet keen on it, I will offer you an alternative position. With your highly capable credentials and good academic record, I could offer you the position of sales supervisor. How about it? Napamata si Emerald, seryoso mukha ni Pete at walang halong pagbibiro. Why? Hindi mo ko kakasuhan dahil sa ginawa ko sa artist mo? Pete chuckled before dimming his serious expression. Huwag ka mag-alala, wala sa isip ko yun. I already fired your sister dahil hindi rin naman siya makakapag-photoshoot sa lagi ng itsura niya. For all the humiliation you suffered from her back then and until now, for me firing her was not enough. Napayuko si Emerald. How could Pete be this good to her? Bakit hindi sila kagad nagkita bago pa siya nagkaroon ng promisa? Kay Frederick, would it be better if she owed Pete a debt than with Frederick? So, are you considering my offer? Biglang tumunog ang cellphone ni Emerald at nakitang sa Frederick ang tumatawag, kaya kagad niya yung sinagot. Sandali lang silang nagkausap at kagad rin itong pinatay ang tawag na ipinagkibit-balikat ni Emerald. Is my cousin mistreating you? Bakit ka nga pala maghahanap ng trabaho kung kayang-kaya ka naman niyang buhayin? Why is he treating you like you are not his wife? Emerald remained silent. Hindi naman niya pwedeng sabihin na isang kasunduan lang ang pagpapakasal nila ni Frederick. Bago pa makasagot si Emerald ay may kumatok sa pintuan at niluwa noon ang sekretarya nito. Sir, someone is here to meet you. That someone stormed in. And his powerful aura caused Emerald to freeze in place. Frederick, bigla niya nakalimutan na nagpadala siya ng mensahe dito para humingi ng tulong sakaling kasuhan siya ng kumpanya. Insan, why are you here?
Pete asked, his face becoming even more serious. Mukhang naisip na nito kung ano magiging kalalabasan ng usapan nila ni Emerald. Why are you here? Hindi ba sabi mo kailangan mo ng tulong ko? Imbis na sagutin si Frederick ay binalingan nito si Emerald. I was applying for a job but... Napakamot siya sa batok at umiwas ang tingin kay Frederick. Frederick didn't talk anymore. Directly pulled her from the chair and stormed out of the office, leaving Pete flabbergasted. Maraming nakakilala kay Frederick at kung sino to, kaya naman muli na namang pinagtinginan ng mga empleyado si Emerald. Nang makarating sila sa sasakyan, kagad siyang kinastigo ni Frederick pagkaandar pa lang ng sasakyan. Bakit magkasama na naman kayo ng lalaking yun? Masungit na tanong nito. I was looking for a job. In Pete's company? Talaga, Emerald? Sinasadya mo ba talagang galitin ako? Malamig na tanong ni Frederick. Ang matalim nitong tingin na hindi inalis kay Emerald. Nakaramdam ng kaba si Emerald sa klase ng titig ni Frederick kaya naman napayuko siya. Dahil hindi niya kayang salubungin ng titig nito. Hindi ko alam na kumpanya niyang pinuntahan ko. Natahimik si Frederick. Dahil kahit ito hindi rin alam niya, si Pete na ang president ng Vargas Advertising Company. Marahil ay kaya pinauwi ito mula sa Amerika upang pamahalaan ng kumpanya ng pamilya at walang balita si Frederick. Then why did you text me that you need help? Pag-iiba niya dito ng usapan. Nang maalalang ginawang eksena ni Sandra ay nalungkot ang mukha ni Emerald. Wala na siyang mukhang maiharap sa kumpanya ni Pete kaya ayaw niya nang ituloy ang balak na pagtatrabaho doon. Dahil kay Sandra, ang kapatid ko, I thought her company was going to sue me. Isa-isa niyang kinuwento ditong nangyari hanggang sa pagsampal niya sa kapatid. Pati na rin kung paano sa itrato ng pamilya ay kinuwento niya rin dito. Emerald was tired of carrying it by herself. She was exhausted from the pain and humiliation. Gusto niya nalang ilabas yon. Pagkatapos niyang magsalita, hindi na kagad makaimik si Frederick pero kita niya kung paano magtagis ang bagang nito. Bakit hindi mo sabihin sa kanilang totoo na asawa kita? Mabilis na umiling si Emerald. Hindi mo alam kung gaano kahayok sa perang mga yun. Binigyan ko na sila ng 2 milyon pero kapag malaman nilang ugnayan ko sa'yo, sigurado kung gagawa sila ng paraan para gatasan ka. Frederick heaved a deep sigh yet again. Hindi mo na kailangan magtrabaho para bayaran ng perang hiniram mo. Consider it your compensation for the year that you are tied with me. And if you really want to find a job, come to my office. Hindi mo na kailangan maghanap sa opisina ng ibang tao. Dahil kaya ko namang ibigay yan sa'yo. Sa haba ng kwentuhan nila, hindi na malayan ni Emerald na nakarating na pala sila sa mansyon ni Frederick. Napaangat na lang siya ng tingin na huminto ang kotse. Bago kasi yun ay nakatutok ang tingin niya kay Frederick habang nagsasalita ito. Pangtatluhan ng pinto sa likuran at dapat ay may space sa gitna pero siniksik ni Frederick ang katawan nito sa tabi niya. Biglang huminto sa pagsasalita si Frederick at nagkatinginan sila. Napalunok si Emerald dahil siya biglang paglakas ang tibok ng kanyang puso na hindi niya alam kung bakit. Sa sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa ay halos malanghap na ni Emerald. Ang hininga nito pero hindi siya umiwas. Nanatili siyang nakatitig dito na tila nabihag siya ng mga titig nito. We're here. Frederick suddenly whispered. Mahinang boses ito na sila lang dalawang nakakarinig. Sinurial na siyang nagmamaneho ng kotse nakatingin lang sa labas. Emerald, we are here. Muling pagbibigay alam ni Frederick. Saka lang natauan si Emerald sa ikalawang beses na pagsabi ni Frederick. Yeah, we are here. Walang sabi-sabing lumayo siya dito. At mabilis sa binuksan ng pinto, saka kagad na bumaba na tila ba sinindihan ng apoy ang puwetan. Hindi niya hinintay si Frederick at nauna nang pumasok sa loob at dire-diretsong pumasok sa kanilang kwarto. Kinabukasan ay araw ng Sabado kaya walang pasok sa opisina si Frederick. As usual ay sa study ito natulog nang nagdaang gabi at pumasok lamang sa kwarto nila bago sumikat ang araw. Emerald had just woken up and was lazing on the bed when he heard Frederick's phone ring. Nasa kabilang side dito ng kama at malaki ang space sa gitna nila. Kaya hindi niya narinig kung sinong kausap nito pero batay sa tono ng pananalita nito ay puno yun ng pag-aalala. Afterward, Frederick rushed out of the room, leaving Emerald flabbergasted. Hindi man lang nagpaalam sa kanyang lalaki kung anong nangyari. She felt down at kahit ang masarap na pagkain sa harapan niya ay hindi nakapagbigay ng sigla sa kanya. After lunch ay wala pa rin si Frederick.
Nasa greenhouse si Emerald at nagmamasid sa nagagandahang bulaklak na lagi niyang gawain dahil gumagaan ang kanyang pakiramdam. Nabigla siyang makabasa ng article mula sa isang entertainment site. Her face darkened and she laughed bitterly when she read this piece of news. A rumored boyfriend of a famous actress is exposed. They are spotted at the entrance going inside a famous hotel. Kaya pala, mapaklang saad ni Emerald. Kahit nakatakip na ng mukha ng dalawang tao sa pictures na nasa internet ay hindi niya may kakilala si Frederick ang lalaki na sa larawan. Base sa suot nitong damit. Itong suot nito bago umalis ng bahay. Bakit hindi pang babae yun ang pinakasalan ni Frederick kung pareho naman sila nagmamahalan? Bakit kailangan pa siyang idamay? Walang ganang tumayo si Emerald at bumalik sa loob sa kadere-derecho sa kwarto. Nadaanan niya sa salang mag-asawang matanda at na makitang hindi magandang aura niya ay kagad ng mga itong nagtanong. Emerald, iha, may problema ba? Pinilit ni Emerald ang sarili na ngumiti. Wala po, bahagya lang akong nahiro sa labas kaya kailangan ko muna magpahinga sa itaas. Paalam niya. Tumango si Lola Andrea. Pero bago siya makaalis ay may pahabol tong salita. Iha, huwag ka sanang basta maniniwala sa kung anong nababasa at nakikita mo. Hanggat hindi mo naman napapatunayan na totoo yun. Minsan hanggat hindi natin nalalaman ang side ng taong involved sa kwento ay huwag kagad tayong maniwala. Napamata si Emerald sa narinig. Posible kayang nakita rin ang mag-asawang nakita niya? It seems correct dahil nanonood ang mga to ng entertainment news sa TV. Pero alam ni Emerald kung paano itrato ni Frederick si Monique. Kaya nga lang hindi rin naman siya pwedeng manghialam sa pribadong buhay ng lalaki dahil hindi naman sila totoong mag-asawa. Gabi na nang muling bumaba si Emerald para mag-dinner. Eksaktong pagbukas niya ng pinto ng kwarto ay akma namang papasok si Frederick. Parehong natigilan ng dalawa at nagkatitigan pero una nagbawi ng tingin si Emerald. Nang maalala ko saan nanggaling ang lalaki, hindi niya ito pinansin at dire-diretsong bumaba ng kwarto patungo sa pagkainan. Hindi nagtagal ay bumaba rin si Frederick at umupo sa tabi niya. Pero buong sandaling nasa hapagkainan sila ay hindi niya ito pinansin. Mukhang napansin ni Lola Andrea ang hindi nila pagkikibuan kaya nagsalita ito. Emerald, iha, bakit hindi kayo nagkikibuan ni Frederick? Nag-away ba kayo? Emerald smiled fakely at Lola Andrea. The gossipy sound in her voice urged her to answer. Naku, hindi po Lola. Nilingon niya si Frederick at malapad ng hinitian sa kakumuha ng ulam at nilagay sa plato ni Frederick. Kumain ka na asawa ko, baka katulad ko'y gutom ka na rin sa maghapon mong trabaho. Sinadya niyang diinan ang huling salita na ikinakunot ng noon ni Frederick dahil kahit ito'y naguguluhan din sa ikinikilos niya. Mabilis niyang tinapos ang pagkain at kagad na bumalik sa kwarto, saka nagkulong sa banyo para maligo. Sinadya niyang tumagal sa loob para paglabas niya ay wala na si Frederick pero sino mag-aakala na nakaupo ito sa kama at naghihintay sa paglabas niya. Imbis na dumiretso sa kama ay lumabas siya sa balcony, bitbit ang librong na umpisa niyang basahin. Mayroong ilaw sa labas at tama lang liwanag para makapagbasa siya ng maayos. Pero pagbukas niya, ng sliding door ay kagad na tumama sa kanyang malamig na hangin. Pero upang iwasan si Frederick ay tiniis niya yon. Ilang segundo matapos niyang lumabas ay sumunod sa kanya si Frederick. Sumandal ito sa hamba ng pinto at nakakrus ang mga braso sa harap ng dibdib. May problema ka ba, Emerald? Mukhang hindi yata magandang mood mo ngayon. Nagpatuloy si Emerald sa pagbabasa na tila walang naririnig. Pero ramdam niyang pagkakatitig nito sa likuran niya kaya hindi siya makapag-concentrate sa librong binabasa. Tumayo siya at pumasok sa loob sa humiga sa kama matapos ilapag ang libro sa bedside table. Frederick was unhappy dahil sa pambabaliwala niya kaya kagad siya nitong sinundan sa loob matapos isarang sliding door. Emerald was lying on her side, back facing Frederick but a second later her body was moved forcefully and Frederick was pressing her down. Her hands were pinned above her head, restraining her and preventing her from moving. Emerald, my patience is really thin today. Tinatanong kita, ano bang problema mo? Why do you keep ignoring me? Have I done something to you? Gahibla na lang pagitan ng mukha nila. Ang katawan ni Frederick ay halos dumikit na sa katawan niya at dahil sa biglang pagbilis ng tibok ng puso niya ay lalo siyang nagamba na baka maramdaman ni Frederick ang mabilis sa pagtibok ng puso niya. Emerald, I am asking you, bakit hindi mo ako pinapansin? Iniwas ni Emerald ang mukha dahil sa mabangong hininga ni Frederick na pumapaypay sa mukha niya. I'm not ignoring you, Mr. Harrington.
Hindi po pwedeng tinatamad lang ako magsalita. Mahinang napatawa si Frederick sa labis sa pagkainis. Lalo pa nitong inilapit ang mukha sa mukha niya at halos lumapat ng labis sa kanyang pisngi. I don't believe you. You acted so strangely in front of Lola Andrea earlier. And now you're telling me na tinatamad ka magsalita? Naikot ni Emerald ang mga mata. Anyway, bakit ka nga pala nandito? Akala ko ba'y sasamahan mong kaibigan mo si Monique buong magdamag? Emerald said bitterly. Nanatiling nakaiwas ang kanyang tingin sa lalaki. Emerald, nagsiselos ka ba?